Maagang umaga, pumunta si Iman sa trabaho gaya ng dati. Matagumpay siyang nakakuha ng posisyon bilang kawani ng bangko sa kabila ng kawalan niya ng formal na edukasyon. Ngunit sa kabila ng prestihiyosong trabaho, ang kanyang sweldo bilang clerk na 2,000 ringgit lamang ay hindi sapat para sa kanyang mga gastusin sa buhay. Naantala ang kanyang mga iniisip nang dumating ang isang regular na kliyente ng bangko, isang matandang babae na may dalang bag ng 1 sentimo na mga barya na nais niyang ipapalit. Sinubukan ng binata na sabihin sa babae na hindi sila tumatanggap ng gayong maliliit na barya, ngunit ang administrador ng bangko, si Raaz, ay namagitan. Inutusan ni Raaz si Iman na kunin ang bag ng mga barya at humingi ng tawad sa matandang babae. Sira ang kanyang kalooban dahil dito, kaya nagdesisyon siyang magpahinga at uminom ng kape kasama ang kaibigan niyang si Inton, ang pinuno ng Departamento ng Seguridad sa Computer. Si Inton ay naging matalik na kaibigan ni Iman mula pagkabata. Subalit hindi siya makasama ni Iman sa sandaling iyon dahil ipinaalam ng kanyang supervisor na si Irene na mayroon na namang paglabag sa sistema. Humingi ng tulong si Inton sa kanyang kaibigan. Naalala niya na magaling si Iman sa computer mula pa noong paaralan. Nakakita si Iman ng isang programa sa sistema na tinatawag na Digital Karma na napatunayang napakatalino at mahirap tanggalin mula sa server ng bangko. Pagkalipas ng ilang minuto, nagawa ni Iman na linisin ang sistema ng nakakapinsalang programa at mailigtas ang pera ng mga kliyente ng bangko. Nagpasalamat ang kanyang kaibigan sa kanya para dito. Ngunit kahit sa sandaling iyon ay hindi niya masabi kay Inton na gusto niya ito. Higit pa rito, nagkamali siya ng husto, nag-alok siya ng latte, nakalimutan niyang hindi niya matiis ang kape na may gatas. Kinagabihan, natagpuan ni Iman ang kanyang sarili sa isa na namang hindi magandang sitwasyon. Bahagya siyang nakauwi sa kanyang bahay habang nakahawak sa kanyang tiyan, ngunit ang banyo ay okupado ng kanyang ama. Dahan-dahang lumabas ang matanda at habang nakakahanap ng lunas si Iman, ikinuwento ng kanyang ama ang kanyang bagong negosyo. Ginastos niya ang kanyang huling pera sa mga tableta ng Black Cumin na ayon sa mga nagbebenta ay nakakapagligtas ng buhay. Nangako ang matanda kay Iman na ibebenta niya ang lahat ng tableta at ibabalik ang perang dapat sana ay para sa upa ng kanilang apartment. Nag-away ang dalawa at umalis si Iman patungo sa kanyang kwarto. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakarinig siya ng kakaibang ingay. Pagbalik niya, nakita niyang walang malay ang kanyang ama sa sahig. Dumating si Inton sa ospital upang suportahan ang kanyang kaibigan. Lumalabas na atake sa puso ang naranasan ng kanyang ama. Sinabi ng mga doktor sa binata na kailangan ng kanyang ama ng operasyon na nagkakahalaga ng 60,000 na wala siya. Humingi si Iman ng pautang sa kanyang supervisor. Ngunit tumanggi si Raza na pautangin siya ng malaking halaga. Tumanggi pa siyang gawing regular na empleyado si Iman na magpapataas sana ng kanyang sweldo ng kaunti. Pagdalaw sa kanyang ama kinagabihan, hindi alam ni Iman ang gagawin o kung paano ililigtas ang matanda. Lalong naging seryoso ang sitwasyon nang harapin si Iman ng mga dating kaibigan ng kanyang ama. Lumalabas na umutang ng pera ang matanda sa mga lokal na gangster at binigyan nila ang binata ng 2 araw upang bayaran ang utang ng kanyang ama. Pagdating sa trabaho, nagulat ang lahat nang makita ang pasa sa mukha ni Iman, ngunit hindi siya gaanong nagulat nang lumitaw ang isang bagong empleyado, si Ashley, sa kanilang departamento at ipakita ang atensyon kay Inton. Nahihirapang magtrabaho si Iman, palagi niyang iniisip ang utang at kung paano ililigtas ang kanyang ama. Bumalik ang problemadong matandang babae. Sa pagkakataong ito ay may ibang reklamo, hindi siya masaya na may 1 sentimo na binabawas sa kanyang account para sa mga singil sa serbisyo. Ang kanyang pagsigaw ay nagbigay kay Iman ng isang napakatalino na ideya. Maaari siyang magnakaw ng 1 sentimo lamang mula sa bawat account na magbibigay sa kanya ng sapat na pera upang bayaran ang mga gangster at iligtas ang kanyang ama. Ginugol ng binata ang buong gabi sa pagsulat ng isang nakakapinsalang programa upang maisakatuparan ang kanyang plano. Dinisenyo niya ang virus sa isang email at ipinadala ito sa inbox ni Raza upang makapasok sa sistema ng bangko. Nang buksan ng kanyang supervisor ang file, kumalat ang programa sa lahat ng computer ng bangko at ang system reboot na sinimulan ni Inton upang ayusin ang mga error ay nakatulong sa virus na makakuha ng access sa mga account. Sa wakas, nagawa ni Iman na mag-withdraw ng 1 sentimo mula sa bawat account at ilipat ang pera sa isang lumang inabandunang account. Ngunit panandalian lamang ang kagalakan ni Iman nang dumating ang mga nagpapautang at kinailangan niyang tumakas sa bintana. Hinabol siya ng mga gangster, ngunit nakasakay siya sa kotse ng isang estranghero at sa halagang malaki, hiniling sa trooper na dalhin siya sa isang bangko sa kabilang dulo ng lungsod. Sa daan, inilipat ng binata ang pera sa isang account kung saan maaari siyang mag-withdraw ng 70,000. Hinabol ng mga gangster ang kotse, ngunit sa karagdagang bayad, pumayag ang trooper na makisali sa habulan. Sa wakas, inihatid niya si Iman sa sangay ng bangko at ang magnanakaw ng sentimo ay mahinahong nag-withdraw ng pera. Ibinigay ni Iman ang kinakailangang halaga sa mga gangster at binayaran ang trooper ng taxi ng ipinangakong bonus. Pagkatapos noon, bumagsak ang binata sa lupa, batbat na walang nang pagbalikan. Dinala ni Iman ang natitirang pera sa ospital upang bayaran ang operasyon ng kanyang ama. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may masayang ngiti.
security, hindi alam na ang kanyang mga problema ay nagsisimula pa lamang. Kinagabihan, dinadalaw niya ang kanyang ama at napagnilayan na muli niyang gagawin ang parehong bagay upang mailigtas siya. Samantala, sa labas ng lungsod, pinatay ng mga gangster si Raza. Nagsimulang magkaroon ng bangungot si Iman, ngunit inaaliw niya ang sarili na guni-guni lamang ang ito. Ginugugol niya ang kanyang libreng oras kasama ang kanyang ama, umaasa na hindi na sayang ang ninakaw na pera at maililigtas niya ang buhay ng matanda. Nalaman ng bangko ang tungkol sa pagnanakaw, ngunit sa simula ay hindi nais ng pamamahala na i-report ito sa pulisya upang maiwasan ang gulat. Lalong naging seryoso ang mga bagay nang malaman ng bangko ang pagkamatay ni Raza. Natakot ang lahat, ngunit lalong natakot si Iman. Sigurado siyang nangyari ang trahedya ng kanyang supervisor dahil sa kanyang pagnanakaw. Dumating si Iriru, ang pinuno ng seguridad sa opisina. Inutusan niya ang mga empleyado na manatili sa kanilang mga workstation hanggang sa dumating ang pulisya at sabihin sa mga opisyal ang lahat ng alam nila tungkol sa insidente. Sinubukan ni Iman na manatiling kalmado, ngunit nang maalala niya ang email na ipinadala niya sa computer ni Raza, naging malinaw na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Dahil sa labis na pagkabalisa, nasuka ang clerk at tumakbo sa banyo upang maibsan ang ilang stress. Doon sa banyo, nakilala ni Iman ang isa pang empleyado na may access sa pinaghihigpitang palapag. Ninakaw niya ang protective film mula sa smartphone ng kasamahan at ginamit ito upang pekin ang isang fingerprint. Nagbalak kayo bilang isang tagapaglinis, pumasok si Iman sa kinakailangang palapag. Una, pumasok siya sa opisina ng administrasyon, binura ang mga recording ng kamera at naghanda ng isang paraan upang makapasok sa server room. Nang humingi ng pangalan ng empleyado ang programa, nagdesisyon si Iman na patayin ang 2 ibon sa isang bato at ipinasok ang pangalan ni Ashley upang maalis ang manliligaw ni Inton. Habang sinusubukan ng binata na sirain ang ebidensya, tinawag ng pinuno ng seguridad sina Inton at Ashley para sa isang usapan. Samantala, nakarinig ng kakaibang ingay ang isa sa mga empleyado, ngunit nanatiling hindi napansin si Iman. Natuklasan ni Inton ang isang update sa sistema na ginawa ng isang hindi kilalang tao. Napagtanto ng lahat na ang kriminal ay nasa loob ng gusali at sinimulan ng pulisya ang paghahanap sa hacker sa server room. Nagsimulang magpanik si Iman ngunit nagpakatatag at nagsimulang magtrabaho. Sa sandaling yon, nakatanggap si Zeru ng abiso na may pumasok sa server room gamit ang card ni Ashley. Ipinagbawal ng pinuno ng seguridad ang binata na umalis ng opisina. Ang iba ay pumunta sa server room upang subukang hanapin ang magnanakaw. Nagawa ni Iman na burahin ang file ilang segundo bago siya matuklasan. Tumakas siya ngunit nakasalubong ang isang security guard sa pasilyo at muntik nang mahuli. Hindi nakilala ng guard ang clerk at tinawag siya upang ibalik lamang ang nahulog na protective film. Pagkatapos nito, hinubad ni Iman ang uniforme ng tagapaglinis at nagmadali sa kanyang workstation. Samantala, sinuri ni Zeru ang walang laman na mesa, ngunit nagawa ng clerk na lumabas mula sa ilalim ng mesa na nagkukunwaring pumulot ng nahulog na panulat. Sinubukan ni Zeru na alamin kung sino sa mga empleyado ang maaaring sangkot sa krimen at tinanong si Inton kung may iba pa sa bangko na kayang i-hack ang sistema. Napagtanto ng dalaga na si Iman lamang ang may ganoong kakayahan. Sinubukan ng binata na pakalmahin ang sarili, kumbinsido na walang makakaalam ng kanyang ginawa. Muli siyang sinakmal ng takot nang hilingin ng kanyang kaibigan na pumunta sa bubong at suriin ang access log para sa server room. Ngunit nagawa niyang kumbinsihin si Inton na hindi siya umalis sa kanyang workstation at hindi maaaring sangkot. Sinabi ni Iman sa kanyang kaibigan ang tungkol sa operasyon na diumano'y binayaran ng mga kamag-anak ng kanyang ama. Kinagabihan, dinalaw niya ang kanyang ama sa ospital at masaya na sa wakas ay nagising na ang matanda. Tiniyak ng doktor sa binata na magiging maayos ang kanyang ama, ngunit ipinaalam nito na kailangan niyang magbayad ng karagdagang 15,000 para sa maintenance at mga gamot. Napagtanto ni Iman na hindi niya makuha ang pera sa parehong paraan muli, naalis na ang virus at mahigpit na binabantayan ng pulisya ang bangko. Ngunit nagdesisyon siyang makipagsapalaran at gawin ang 1-cent death trick sa ibang mga bangko. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumilos ng buong tapang, natatakot siyang mabuking ang kanyang pandaraya. Ngunit sa pag-alala sa kanyang ama, napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian. Pagkalipas ng ilang oras, mayroon ng 800,000 ringgit ang account ni Iman. 2 linggo ang lumipas, patuloy na hinahanap ni Inton ang salarin. Sinuri niya ang server at tumulong si Ash sa kanya. Iminungkahi ng kanyang kasamahan na magpahinga siya, ngunit hindi nagtitiwala si Inton sa kanya at nagdesisyong mag-isa. Inalis ni Eren si Inton sa kanyang posisyon at pinalitan siya ni Ash. Bumalik ang nababagabag na dalaga sa kanyang mesa at nalaman na nagawa ng kanyang nasasakupan na mabawi ang ilang file mula sa mga surveillance camera. Sa isa sa mga recording, nakilala ni Inton si Iman. Samantala, bumili ng mamahaling kotse ang binata at dinala ang kanyang ama sa isang elite na apartment na binili niya gamit ang ninakaw na pera. Naunawaan ng matanda na ang pera ng kanyang anak ay hindi matapat na nakuha, ngunit nagkunwaring walang napapansin. Ngunit hindi nagtagal ang idolo ng pamilya. Tumulog ang kampana at sina Devon at ang kanyang mga alalay ay nasa pintuan. Ang mga hindi inanyayahang bisita ay umupo sa mesa at kumain ng hapunan na inihanda ni Iman para sa kanya.
kanyang ama. Ang mga gangster ay kumilos ng napakabastos at sa pagtingin sa kanila, naalala ng matanda kung paano kinuha ng mga katulad na thug ang kanyang sasakyan ilang taon na ang nakalilipas. Noon, ipinagtanggol ng maliit na Iman ang kanyang ama, ngunit ngayon ay walang lakas ng loob ang ama na protektahan ang kanyang anak na kinukutya at inaapi ng mga mananakop. Muling sinuri ni Inton ang footage ng kamera, ngunit hindi niya sinabi kay Ash ang tungkol dito. Subalit nang dumating ang binata upang makipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang pagsususpinde, lumabas na alam na niya ang tungkol sa nakuhang footage. Sinubukan ni Iman na gumawa ng kwento tungkol sa kung paano siya yumaman, ngunit naging matalino si Devon na pagtanto niyang siya ay dinadaya. Gamit ang isang martilyo, nakahanap ang gangster ng mga argumento upang kumbinsihin ang binata na sabihin ang totoo. Samantala, nag-ipon si Ashley ng isang koponan at bumuo ng timeline ng mga pangyayari sa araw na may nagbura ng data mula sa server. Sumali si Inton sa koponan, hindi niya sinabing nakita niya si Iman sa footage, ngunit nangako siyang tutulong upang malaman ang lahat. Naalala ni Iman ang kanyang mahirap na pagkabata, noon ay hindi makapagtrabaho ng maayos ang kanyang ama at palaging nangangarap ng mga telepono. Samantala, nangungulekta si Inton ng higit pang ebidensya na nagpapalagot sa kanyang kaibigan. Kinailangan niyang ihayag ang kanyang sikreto kay Devon, hindi binigyan ng gangster ang binata ng pagkakataong iligtas ang kanyang ama hanggang sa ihayag ni Iman ang kanyang kriminal na pamamaraan. Napilitan si Iman na ilipat ang perang kinuha niya mula sa mga account ng iba sa account ng gangster. Nang magkamalay ang matanda at subukang hiyain ang kanyang anak, ipinaalala ni Iman sa kanya ang kanyang mahirap at gutom na pagkabata. Inamin ng binata na malinaw niyang naalala ang mga pag-aaway ng kanyang mga magulang at nagsisisi sa gayong nakaraan. Samantala, nag-enjoy ang mga tauhan ni Devon sa pool at sa mga tanawin mula sa bubong ng isang skyscraper. Ginagamit nila si Iman bilang isang utusan, ngunit naisipan ng binata na tumakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng baril mula sa mga tulisan. Nabigo ang plano, hindi marunong humawak ng baril si Iman at hindi niya inalis ang safety nito. Dahil dito, pinarusahan siya ng tulisan ng matindi at muling nanahimik ang kanyang ama na nagmamasid, hindi man lang sinubukang protektahan siya. Naalala ni Iman kung paano umalis ang kanyang ina sa bahay nang hindi man lang siya niyakap ng paalam. Nagpaalam na siya sa buhay sa kanyang isipan, ngunit sa wakas ay naglakas loob ang matanda at itinutok ang baril sa templo ng bandido. Natuklasan ni Ashley na nagbura si Inton ng isa sa mga file na ibinigay sa kanya ng kanyang kasamahan. Tinanong ng binata ang kanyang kaibigan kung kailangan niya ng tulong, ngunit tiniyak ni Inton na wala siyang sikreto. Sa katotohanan, nakahanap ang dalaga ng ilan pang recording kung saan malinaw na makikita ang mukha ni Iman. Nakataka si Iman at ang kanyang ama, ngunit natagpuan sila ng mga tulisan sa parking lot at nagpaputok. Bahagya na nakaabot ang mga taka sa kanilang kotse, ngunit sa wakas ay nakalabas sila ng complex. Hindi sumuko sina Devon at ang kanyang koponan. Nagsimula ang habulan sa daan sa gabi. Subalit naubusan ng gasolina ang kotse ni Iman at kinailangan ng mga lalaki na magtago sa makitid na kalye ng lungsod. Nagsimulang bumigay ang puso ng matanda at naubos ang kanyang lakas. Kinailangan ni Iman na iwan ang kanyang ama at tumakbo ng mag-isa upang hindi mahuli ng mga gangster. Nagising si Inton mula sa mga alaala ng maraming taon na ang nakalilipas. Bumalangkas din siya ng batas noong kabataan at tinuruan si Iman na gawin din iyon. Noong panahong iyon, tila isang madaling laro lamang ito sa kanya, ngunit ngayon ay hindi niya alam ang gagawin at kung paano ililigtas ang kanyang kaibigan. Lalong naging mahirap para sa dalaga nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na humihingi ng pera at nagsabing huwag siyang pumunta sa katapusan ng linggo upang hindi masira ang kanyang mga plano. Tumawag si Iman sa kanyang kaibigan at hiniling na pumunta ito sa isang inabandonang construction site. Nang matagpuan ang kanyang kaibigan sa masamang kalagayan, dinala siya ni Inton sa kanyang lugar. Samantala, sa kanyang lair, pinapakain ni Devon ang kanyang mahinang ama. Nag-enjoy ang gangster sa pagdurusa ng matanda na malupit ang pagtrato sa kanya at sa kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas. Pinapanood ng ama ni Iman ang eksena sa malapit sa pagtingin sa kung paano tratuhin ng bandido ang kanyang ama na pagtanto ng matandang bihag na wala na siyang pag-asang maligtas. Naligo si Iman at inalis ang kanyang mga natanggal ng ngipin. Habang naririnig ni Inton ang tubig na umaagos, nagdesisyon siyang suriin ang computer ng kanyang kaibigan. Hindi niya ito nagawa dahil lumabas ang kanyang kaibigan mula sa banyo at kinuha ang laptop. Humingi ng paliwanag si Inton, ngunit tumanggi ang clerk na pag-usapan ang kanyang mga problema at tiniyak na nahulog lamang siya. Nagpadala si Devon ng video message sa takas kung saan muli niyang ginamit ang martilyo upang kumbinsihin ang binata na kunin ang kanyang ama. Nagsimulang magkaroon ng problema si Inton. Sinabi ni Ash na hinihingi ni Irene ang lahat ng video file mula sa mga kamera, kabilang ang mga nabura. Sinamantala ng binata ang pagkakataong abala ang dalaga sa usapan at tumakas, batbat na hindi niya kayang mag-isa. Nagdesisyon si Iman na humingi ng tulong. Tumawag siya at makalipas ang isang oras ay bumaba ang binata sa underworld ng lungsod. Nakilala ni Iman ang lalaking naghatid sa kanya sa bangko noong araw ng unang pagnanakaw. Hindi masaya ang drug dealer na gusto siyang isali ni Iman sa
isang kriminal na istorya. Pinarusahan niya ang kanyang kaibigan sa pagiging mapilit at tinanggihan ang bayad na maaaring ibigay ni Iman sa kanya. Sinakop ni Ash si Inton at sinabi kay Eren na ang lahat ng video ay nasira. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang kasamahan, ngunit hiniling nitong sabihin sa kanya ang totoo upang maunawaan niya kung ano ang kanyang pinasok. Nasaksihan ni Iman ang isang pag-atake sa isang cave sa lungsod. Habang ang binata ay abala sa pamamaril, isang matandang kaibigan ang lumitaw sa likuran niya na tila nagbago ng isip at handang tumulong. Dinala ng blonding lalaki si Iman sa isang liblib na lugar at humingi ng paunang bayad. Nang mailipat ang pera, sinabi ng binata kay Iman ang tungkol kay Ibu Zara, isang babae mula sa kriminal na mundo na mas mapanganib kaysa kay Devon. Samantala, natagpuan ni Ibu Zara ang isang lalaking sumubok na gumawa ng kakilakilabot sa isang batang babae. Sa pag-alala sa kanyang sariling kakilakilabot na pagkabata, nangako si Ibarra na magiging tagapagtanggol siya ng batang babae at ginawa ng kanyang mga tauhan ang kanilang trabaho. Pinarusahan din ni Devan ang kanyang mga tauhan. Galit na galit siya dahil pinalampas nila si Iman. Bahagyang nakaligtas ang ama ng binata sa pagsubok, ngunit tila narinig niya ang boses ng kanyang anak na nagbigay sa kanya ng lakas. Inayos ng blonding lalaki ang isang pagkikita para sa kanya kay Ibu Zara. Sinabi ng binata na ang kanyang kaibigan ay nangangailangan ng tulong at nangako si Iman kay Ibu Zara ng anumang halaga ng pera para sa pagliligtas sa kanyang ama. Bilang patunay, inilipat ng binata ang unang bahagi ng halaga sa account ng babae. Ngunit tumanggi rin si Ibarra na makipag-deal kay Devon at pinalayas ang binata sa kotse. Ilang beses na pinanood ni Inton ang video at sa wakas ay nagdesisyong sabihin ang lahat kay Ash. Pumunta siya sa kanyang lugar at sinabing may itinatago si Iman, ngunit lumabas na hindi lamang ang binata ang sangkot sa mga scam sa bangko. Nalaman ni Ash na sinubukan din ni Eren na magbura ng ilang data. Matigas na bumalik si Iman sa kanyang dating kakilala at humingi muli ng tulong. Nangako siya sa kanyang kaibigan ng napakalaking halaga ng pera at sa wakas ay pumayag ang dealer. Pumasok ang mga binata sa lair ni Devon at natagpuan ni Iman ang kanyang ama, ngunit hindi sila nakalabas. Pumasok sina Devon at ang kanyang mga tauhan sa silid upang tangkilikin ang kanilang kapangyarihan at sirain ang mga bihag. Biglang may mga armadong lalaki na pumasok sa pinto at nagsimula ang pamamaril. Sinamantala ito ng mga binata upang tumakas at isama ang matanda, ngunit matigas na tumanggi si Devon na pakawalan sila. Isang putok ang narinig mula sa malayong sulok ng silid. Bumagsak si Devon sa sahig at nakita ni Iman ang masayang si Ibu Zara sa harap niya. Tila, sa paglaya mula sa isang humahabol, ang binata ay nahulog sa kamay ng isang mas mapanganib na gangster. Nagkaroon ng nervous breakdown si Iman dahil sa lahat ng nangyari sa kanya, ngunit inilayo ng kanyang kaibigan ang binata at ang kanyang ama upang hindi sila mahulog sa kamay ng pulisya. Mula pagkabata, si Iman ay mahusay sa mga computer program at palaging ipinagmamalaki ni Inton ang kanyang kaibigan. Ngayon, ito ay naging bangungot ng dalaga. Nakatulog siya sa apartment ni Ash. Naghanda si Ash ng almusal para sa kanyang kasamahan at iminungkahing ipagpatuloy ang talakayan tungkol sa sitwasyon. Ngunit bago yon, hiniling niya na ikwento niya ang tungkol sa kanyang sarili upang mas makilala nila ang isa't isa. Iniulat sa Lee ang pamamaril sa lair ni Devon. Napagtanto ni Iman na siya ay nasa napakaseryosong sitwasyon at upang patunayan ang kanyang mga salita, may kumatok sa pinto. Isang kasamahan ni Ibar ang nasa pintuan at hinihiling si Iman na sumama sa kanya. Nalaman ni Inton na binayaran ni Iman ang operasyon ng kanyang ama sa isang pribadong klinika. Naunawaan ng dalaga na kahit papaano ay nakuha ng kanyang kaibigan ang pera, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa mga ninakaw na sentimo at hindi niya maunawaan ang sistema. Bukod pa rito, sinubukan ng dalawa na alamin kung ano ang ginagawa ni Eren sa computer. Iminungkahi ni Ash na suriin ang lahat ng logs kung saan dapat na isave ang otorisasyon ni Eren. Dinala si Iman sa bahay ni Ibu Zara kung saan siya ay nagre-record ng isang panayam tungkol sa kanyang mga gawaing pangkawang-gawa. Tinutulungan ng babae ang mga solong ina at mga batang inabandona. Hiniling ng babae sa bisita na tulungan siyang tanggalin ang kanyang damit at sa likod ni Zara ay nakita ni Iman ang isang kakilakilabot na peklat mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinubukan ng binata na maunawaan kung ano ang gusto ng maimpluwensyang babae mula sa kanya, ngunit si Ibu Zara ay hindi nagmamadaling magpaliwanag. Sa halip, dinala niya ang binata sa sentro ng lungsod. Kinuwento ang tungkol sa mga kawalang katarungan ng buhay at inalok siya ng trabaho. Naunawaan ni Iman na wala siyang pagpipilian. Kung tumanggi siya, haharapin niya ang kapalaran ng lahat ng kaaway ni Ibu Zara. Sinubukan ni Inton na alamin kung sino ang nagbayad sa operasyon ng matanda, ngunit tumanggi silang ibigay sa kanya ang impormasyong iyon. Habang kausap ng dalaga ang administrador, natuklasan ni Ash na sarado ang access sa lahat ng dako at upang makakuha ng mga sagot, kailangan nilang suriin ang lahat ng server. Kinuha ni Zara si Iman bilang empleyado, hinihingi ang kalahati ng kanyang nakaw na kita. Naunawaan ng binata na ito ang pinakamahusay na opsyon na available, ngunit may lumitaw na itim na jeep at mga bagong hindi kilalang kaaway ang kumuha sa kanya. Sa pagkakataong ito, dinala siya ng pulisya at hinihiling na isuko si Madam Zar. Tiniyak ng binata sa mga pulis na voluntaryo lamang siya sa foundation ni ER. Ngunit hindi naniwala
naniwala ang mga opisyal sa kanyang testimonya at nagdesisyong papirmahin siya. Hindi alam ang nangyari sa kanyang anak, nag-impake ang matanda ng kanyang gamit upang tumakas. Naantala siya ng tawag mula kay Inton na nagsabing dadalaw siya sa lalong madaling panahon upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan. Hindi sumuko si Iman sa panghihikayat ng pulisya at ibinaba nila siya sa labas ng lungsod. Sa sandaling magkamalay ang binata, tumawag ang kanyang ama at hiniling na pumunta agad sa lumang apartment. Nakauwi ang matanda sa tamang oras nang dumating sina Ash at Inton. Sinubukan ng host na gambalain ang mga bisita sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano niya pinapangarap na mapapangasawa ang kanyang anak, ngunit nang dumating si Iman, naging malinaw na ang kasal ang huling bagay sa kanyang isipan. Gaya ng dati, nag-imbento si Iman ng kwento tungkol sa kung paano siya nahulog, ngunit hindi naniwala ang kanyang mga kaibigan, tulad ng hindi nila naniwala sa kwento tungkol sa malalayong kamag-anak na nagbayad sa operasyon ng matanda. Pagkatapos, ipinakita ni Inton sa kanyang kaibigan ang footage mula sa mga kamera, ngunit nakahanap ng paraan si Iman at gumawa ng isa pang dahilan. Labis itong ikinadismaya ni Inton na nagtiwala sa binata mula pagkabata. Dumating si Iman sa istasyon kasama ang kanyang ama at bumili ng 2 tiket papuntang ibang lungsod. Ngunit sa istasyon, napansin ng binata na siya ay sinusundan at nagdesisyon na ipagpaliban ang biyahe hanggang sa mas mabuting panahon. Sinubukan ng magnanakaw na alamin kung paano siya nasundan at pinaghinalaan si Inton. Upang mailihis ang hinala mula sa kanyang sarili, nagdesisyon ang binata na ipitin ang isang kasamahan na ang fingerprint ay ninakaw niya noong araw ng pagnanakaw. Binuksan ni Shod ang email na may virus na ipinadala sa kanya ni Iman. Natagpuan ng clerk ang isang mensahe tungkol sa isang bakasyon at 2 tiket sa isang resort na diumanoy mula sa pamamahala ng bangko. Hiniwa ni Iman ang mga computer sa bahay at trabaho ni Shad at sa araw na wala ang kanyang kasamahan, nagtanim siya ng ebidensya sa kanyang mesa, isang card sa pangalan ni Ash na ginamit upang makapasok sa server room. Natagpuan ni Inton ang kanyang kasamahan sa kanyang opisina, ngunit sinabi ni Ash na kinailangan niyang kunin ang kanyang computer upang maibalik ang data ni Raza. Sa sandaling iyon, hiniling sa kanila na pumunta sa bulwagan kung saan may insidenteng nangyari. May sumusubok na namang i-hack ang serbisyo mula sa computer ni Shad sa kabila ng lahat ng pag-ingat. Pinaghinalaan ni Inton na sangkot si Iman sa bagong pag-atake, ngunit ang trail ay humantong sa kanya sa ibang empleyadong kanyang ginawa na hinabol ng serbisyo ng seguridad. Nang magkasya ang lahat, ang hinala ay ganap na lumipat kay Shad at ang card sa kanyang mesa ay nagpatunay nito. Ang lalaki ay inaresto at dinala mula sa opisina. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nagdusa si Iman sa pagkakasala. Hindi niya napigilan ng stress, ngunit muli siyang kinuha ng mga pamilyar na pulis para sa interogasyon. Naulit ang kwento, ngunit hindi sumuko si Iman. Tiniyak niya sa pulisya na wala siyang alam tungkol sa kriminal na buhay ni Ibu Zara at hindi siya magbibigay ng testimonya laban sa kanya. Pagkatapos ng mga salitang ito, pumasok ang babae sa selda at inamin na ito ay isang loyalty test. Unang nagsagawa si Iman ng kanyang mga scam bilang isang bata. Isang matandang kakilala ang tumulong sa kanya na gumawa ng mga libreng transit pass. Noon, tinulungan siya ni Inton at masayang lumahok sa mga lihim na operasyon. Kahit noon, pinag-usapan ng mga teenager na ang pera ang pangunahing problema. Umalis ang ina ni Iman para sa isang mayamang kaibigan habang ang mga magulang ni Inton ay hindi kailanman nasa bahay dahil palagi silang nagtatrabaho upang kumita ng pera. Isang araw, sumama ang dalaga sa kanyang kaibigan upang bisitahin ang kanyang ina, ngunit tumanggi ang babae na lumabas dahil hindi niya kailangan ang kanyang anak. Palaging nag-aalala si Inton para sa kanyang kaibigan at ngayon ay dumating siya upang humingi ng tawad. Nagawa ng mga kabataan na mag-usap, ngunit sa huli ay inamin ng binata na umaalis na siya sa bangko. Sinabi niya sa dalaga na nakakuha siya ng trabaho bilang isang web developer sa isang kumpanya, ngunit sa katotohanan ay nagsimula siyang magtrabaho para kay Zara, nagsisifon ng 1 sentimo mula sa iba't ibang mga bangko bawat linggo. Ang kalahati ng kita ay napupunta sa kanya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nag-withdraw siya ng maliliit na halaga ng cash at itinago ito sa kanyang bahay sa ilalim ng kisam. Ang pag-ugali ng binata ay nagsimulang mag-alala sa kanyang ama at nagkaroon sila ng mga pagtatalo. Inakusahan ni Iman ang matanda na hindi kailanman nag-isip tungkol sa pamilya. Hindi tulad ng kanyang kaibigan, ang relasyon ni Inton kay Ash ay bumuti. Ang mag-asawa ay magkasabay na kumakain at gumugugol ng maraming oras na magkasama. Isang kakaibang matandang lalaki ang lumitaw sa pasukan ng apartment ni Iman. Nang subukan ng binata na alamin kung ano ang gusto niya, inatake siya ng estranghero. Sa opisina, nilapitan ni Inton si Ash upang batiin ito, ngunit hindi inaasahang isinara nito ang kanyang computer. Hindi ito napansin ng dalaga dahil hiniling sa kanya na suriin ang impormasyon tungkol sa isang hindi aktibong account. Isang malaking halaga ang inilipat dito, maraming taon na ang nakalilipas. Sa pagsisiyasat sa account na ito, natuklasan nina Inton at Ash ang 1-cent theft mula sa bawat account sa kanilang bangko. Ngunit 2 buwan na ang lumipas mula noon at magiging mahirap na hanapin ang salarin. Habang sinisiyasat ang kanyang pabrika ng non-detergent powder, tinawagan siya ni Zara at binalaan na ang matandang
matandang lalaki sa pasilyo ay isang gwardiya na itinalaga upang protektahan siya at ang kanyang ama. Sinabi rin ng babae sa magnanakaw na lumaki ang kanyang gana, ngayon gusto niyang dalhin siya ng 1 milyon. Kinakalkula ni Iman ang lahat ng galaw at napagtanto na hindi siya maaaring mag-withdraw ng 1 sentimo ng mas madalas. Mayroon lamang siyang isang opsyon, bumalik sa kanyang bangko at dagdagan ang halaga ng komisyon. Habang sinusuri ni Inton at Ash ang mga computer, may naganap na glitch at pinaghinalaan ng dalaga na may sumusubok na namang i-access ang sistema. Inanunsyo sa RI na ang Digital Karma Group na nagsagawa ng maraming pag-atake sa bangko ang may pananagutan. Sinubukan ni Iman na ayusin ang kanyang relasyon sa kanyang ama at sa hapunan ay nagbibiro at nagtatawanan ang mga lalaki. Nagsimulang marinig ang mga hiyaw mula sa pasilyo at kinailangan ni Iman na lumabas upang tingnan. Nakita ng binata ang kanyang matandang kaibigan na blonde. Hiniling niya sa matanda na tumabi upang makabisita ang kanyang kaibigan. Ang blonde ay naging katulong ni Iman sa bagong pagnanakaw at bilang pasasalamat, nagdesisyon ang magnanakaw na isama ang kanyang kaibigan at ama sa pamimili. Ang grupo ay bumili ng mamahaling suite at relo, isang high-speed luxury car at nagtungo sa bayan upang magsaya bago ang mapanganib na misyon. Samantala, nakahanap sina Inton at Ash ng paraan upang kumonekta sa account kung saan naglilipat ng pera ang magnanakaw. Kasunod ng kanyang karaniwang pamamaraan, tumawag si Iman sa bangko at nag-ayos ng cash withdrawal. Perpekto ang lahat sa unang ilang minuto, ngunit naabala ang binata sa sigaw ng kanyang ama na hindi masaya sa presensya ng blonde sa kanilang tahanan. Kinailangan ni Iman na paghiwalayin ang mga lalaki at hilingin sa kanyang kaibigan na sumama sa kanya upang isagawa ang illegal na transaksyon. Sa halip na isang bangko, dumating ang mga binata sa isang nightclub at inalok ng blonde ang kanyang kaibigan ng isang pink na tableta. Nagsaya ang mga magnanakaw kasama ang mga babae, sumayaw at naglaro ng baraha. Sa unang pagkakataon, nagpakasawa si Iman at nasiyahan na may sapat na pera upang mabuhay ng ganito. Nagbigay ito ng lakas ng loob sa binata at nagsimula siyang makipag-away. Ayaw na niyang maging biktima. Naghagis siya ng pera at naramdaman niyang bayani siya hanggang sa makita niya si Izar sa harap ng kanyang mga mata. Inihatid ni Ash si Inton sa bahay at nangakong subaybayan ang account upang mahuli nila ang magnanakaw. Ngunit masyadong masama ang pakiramdam ni Iman upang bumalik sa trabaho. Matapos gumaling, inanyayahan ni Iman si Inton na magkita. Dumating ang binata sa kanilang petsa na may magandang suite at isang rosas. Ngunit ang pangalawang regalo ay mas nagpahanga sa dalaga. Binigyan siya ni Iman ng isang card na kanilang pinagsamahan noong pagkabata. Ipinagtapat ni Iman ang kanyang pag-ibig sa kanyang kaibigan, ngunit hindi siya sinuklian nito. Iniwan niya ang rosas at lumayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ng binata na tapos na ang kanyang buhay. Bumalik siya sa club at nagdesisyong magparty nang hindi iniisip si Inton. Kinaumagahan, dalawang hindi pamilyar na babae ang nagising sa tabi ni Iman. Sinubukan ng kanyang ama na pagsabihan siya at ibalik sa normal na buhay, ngunit kumbinsido ang binata na sa ganitong paraan lamang siya igagalang at babalik ang kanyang ina sa pamilya. Bumisita si Inton kay Ash at ikinuwento ang tungkol sa usapan ng kanyang matandang kaibigan. Inamin ng dalaga sa kanyang kasamahan na tinanggihan niya si Iman dahil mahal niya si Ash. Ipinagtapat ni Ash na natutuwa siyang marinig ito, ngunit hindi siya ang kanyang pinagpapanggap at hindi sila maaaring magkasama. Umalis ang dalaga, ngunit sinubukan ni Ash na habulin siya at ipaliwanag ang lahat. Sa kabila ng utos ng doktor, naglabas ng nakatagong pakete ng sigarilyo ang ama ni Iman. Samantala, dumating ang binata sa bahay ng kanyang ina upang ipakita ang kanyang mamahaling kotse. Hindi nagkaroon ng oras si Ash upang ihayag ang kanyang sikreto kay Inton. May lumitaw na motorsiklo at ilang bala ang tumama sa binata. Binigyan ni Iman ang kanyang ina ng isang kwintas at hiniling na bumalik sa bahay. Mayaman na sila ngayon at hindi na siya magdurusa sa kahirapan. Inamin ng babae na hindi siya umalis dahil sa pera, ngunit tumangging sabihin ang tunay na dahilan. Tumanggi rin siyang bumalik, mayroon siyang bagong anak at pinili niyang manatili sa kanya. Nagbigay ng pahayag si Inton sa pulisya at nalaman na habang hinahabol siya ni Ash, may nag-ikot-ikot sa kanyang apartment. Nalaman ni Iman mula sa balita ang tungkol sa pagtatangkang pagpatay kay Ash at nakilala ang kriminal, isa sa mga tauhan ni Zara. Tinanong ng binata ang kanyang amo at sinabi ni Zara na nalaman ni Ash ang kanilang pakana at kinailangan nilang alisin siya. Ipinahayag ng binata na ayaw na niyang magtrabaho para kay Zara, ngunit hindi nilayon ng babae na pakawalan ang magnanakaw. Binigyan niya ng babala na ang kanyang pag-alis ay maaaring makasama kay Inton. Bumisita si Irene kay Inton upang suportahan siya. Iminungkahi niya na magpahinga ang dalaga ng ilang araw at sinubukang alamin kung may ibinahagi si Ash na mga sikreto sa kanya. Higit pa rito, tiniyak ni Irene na si Ash ang magnanakaw. Nag-download siya ng personal na data at nagsagawa ng mga kriminal na pakana. Sigurado si Iman na dapat niyang balaan si Inton. May tauhan si Zara sa bangko at kung patuloy na maghuhukay ang dalaga, maaari itong mapahamak. Sinubukan ng blonde na pigilan ang kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Iman na kung kinakailangan, sisirain niya si Zara. May ipinaalam ang isang nurse sa isang tao na buhay si Ash. Inutusan niyang dalhin ang binata at ibigay sa tamang mga tao. Nagbigay si Zara ng isang maleta ng pera sa kanyang
ministro at humingi ng tulong sa pagtakbo sa susunod na halalan. Itinuring ng opisyal na ito ay isang hangal na ideya at ipinaalam sa babae na hindi niya ito hahayaang pumalit sa kanyang pwesto. Nag-impake si Iman ng lahat ng perang naipon niya sa isang bag at umalis ng walang paliwanag sa kanyang ama. Hindi pinapasok ng pulisya si Inton sa ward at ipinaalam na nawala si Ash. Nagtungo ang dalaga sa bahay, ngunit napansin ang motorista na umatake kay Ash sa daan. Sa sandaling yon, may dumating na notification sa telepono ng kasamahan na kinuha ng dalaga na nagsasabing na itatag na ang e-address ng hacker. Dinala ng blonde si Iman sa isang inabandonang lugar at sila ay pinaputukan. Inimbitahan ang mga binata sa loob at nagtungo sila sa isang pagpupulong kasama ang gang ni Devon. Ginantimpalaan si Iman para sa pagkamatay ni Devon, ngunit ang bag ng pera ay nagpakalma sa mga lalaki. Tinanong nila kung bakit dumating ang binata at humingi siya ng tulong. Nais niyang alisin si Ibu Zara. Dinala ng navigator si Inton sa bahay ni Iman, ngunit sinalubong siya ng isang kakaibang matandang lalaki na sumubok na kunin ang kanyang bag. Tumulong ang ama ni Iman. Inutusan niya ang gwardiya na papasukin ang dalagang bumisita sa kanya. Tinanong ni Inton ang matanda kung paano sila yumaman at kung ano ang nangyari kay Iman. Sa pagsisiyasat sa computer ng kanyang kaibigan, napagtanto ng dalaga na siya ang magnanakaw. Habang nagbibigay ng talumpati ang ministro at sinisisi ang mga hack sa digital karma, pinaplano ni Iman na alisin si Zara. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, bumalik si Iman sa computer cave kung saan siya lumaki. Doon siya natagpuan ni Inton. Sinabi ng dalaga sa kanyang kaibigan na alam na niya ang totoo tungkol sa kanyang trabaho. Lalong nagalit si Iman at sinigawan ang kanyang ama sa pagpapapasok sa dalaga sa bahay. Sinabi ni Inton ang totoo kay Irene at nangako ang supervisor na gagawa ng aksyon. Hiniling niya sa dalaga na i-report ang insidente sa pulisya. Ngunit nang umalis si Inton, iniulat ni Irene ang problema kay Zara. Nagrenta si Iman ng hotel room para sa kanyang ama at bumili ng tiket sa tren. Hiniling niya sa matanda na umalis kung hindi siya makontak sa isang tiyak na oras kinabukasan. Nagpaalam ang mga lalaki, alam na hindi na sila magkikita pa. Dinala ni Inton ang pulisya sa server room habang si Iman at ang grupo ay naghahanda upang atakehin si Zara. Dumating ang grupo sa cave kung saan kumakain ang gangster at sinimulan ang operasyon. Ngunit ang blonde ay naging traitor at lahat ng tauhan ay napatay. Tanging si Iman ang naiwang buhay. Dinala ng blonde si Iman sa bahay ni Zara at pinarusahan siya sa pagtatangkang ipagkanulo ang may bahay. Ngunit may mas masamang balita ang binata. Iniulat ng balita ang kanyang mga scam at napagtanto ni Iman na si Inton ang nagtulak sa kanya. Hiniling ni Zara na turuan siya ng binata kung paano magsifon ng 1 sentimo mula sa iba pang mga account. Gumamit siya ng isang bag ng mga daga bilang argumento. Matapos sumuko ang binata at ihayag ang pamamaraan, inutusan ang blonde na alisin siya. Nagawa ni Iman na makatakas at sa habulan, ang mamamatay tao ay naging biktima ng isang aksidente sa sasakyan. Nagkataon, sinundan ni Inton ang trail ni Zara at naunawaan kung sino ang nasa likod nito. Hindi rin nag-aksaya ng oras ang gangster. Pumasok siya sa silid ng ministro at ipinaalam na ang kanyang kasama sa gabi ay 16 na taong gulang lamang. Napilitan ng opisyal na ibigay ang kanyang posisyon kay Zara. Pumunta si Iman sa bahay ng kanyang ina upang magtago. Nagkamalay ang binata at inamin ng babae na namiss niya ito sa lahat ng mga taong iyon. Nang malaman na tumatakbo si Zara para sa pwesto, nagdesisyon si Iman na pigilan siya. Nagsimula rin si Inton na mag-imbestiga sa gangster at nalaman ang tungkol sa malalaking transaksyon. Pinigilan siya ng mga tauhan na nagtatrabaho sa bangko sa lahat ng oras na ito. Dinala siya kay Irene at napagtanto ni Inton na lahat ng nasa paligid niya ay nagkakasabuatan. Pumasok si Iman sa bangko at inutusan ang lahat na lumuhod sa sahig. Nang marinig ito, sinubukan ni Inton na tumakbo sa kanyang kaibigan, ngunit hindi nilayon ni Irene na madaling pakawalan ang dalaga. Hinihintay siya ng ama ni Iman sa istasyon at nalaman ang mga pangyayari mula sa screen. Samantala, dumating ang isang SWAT team sa bangko. Pumunta si Iman sa server room upang burahin ang virus at mangalap ng ebidensya laban kay Zara. Ngunit habang nagsisimula ang binata, itinutok ni Inton ang isang machine gun sa kanya. Humingi ng tawad si Iman sa kanyang kaibigan at hiniling na tawagan ang pulisya. Ipinagtapat niya na handa na siyang sumuko. Dinala ng mga pulis ang ama ni Iman at hiniling ng matanda sa kanyang anak na huwag nang gumawa ng anumang katangahan. Sa pakikinig sa talumpati ng matanda, pinayagan ni Inton ang kanyang kaibigan na burahin ang virus at mag-download ng nakakasira na ebidensya laban kay Zara. Sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Zara na alisin ang magnanakaw bago dumating ang pulisya. Nakialam si Inton sa laban at upang iligtas ang kanyang kaibigan, inilagay ni Iman ang kanyang sarili sa bala upang protektahan si Inton. Dinala si Iman sa ospital, hindi pinapayagan ang kanyang ama at kaibigan na samahan ang kriminal. Ang balita tungkol sa mga krimen ni Zara ay lumabas sa mga screen. Sa parehong oras, iniulat na ang ambulansyang nagdadala kay Iman ay nawala kasama ang magnanakaw. Nagising ang binata sa kampo ng digital karma, sa wakas ay ligtas na siya at ang bagong miyembro ng gang ay sinalubong ng pinuno nito, si Ash.